Sa sobrang init, sino ba naman nga raw ang hindi iinit ng ulo? Kung may mahalin tulad kayo sa init na nararamdaman natin ngayon, sa bagay or kahit ano, saan nyo siya pwedeng ihambing? Sa kumukulong tubig po. Sa sobrang init na kape. Siguro po, trial po sa invest. Ang heat index ay ang init na nararamdaman ng ating katawan dahil sa temperatura at moisture sa hangin. Mas nararamdaman natin ang init o ang heat index kapag maalinsangan ang ating panahon tulad na lang ngayong araw. Woo! Sobrang init! Hottest April in the history, mga kapuso, dahil nga daw yan sa Global Air and Sea Surface Temperature Average. Kaya pa ba? Ayon sa weather specialist ng Pag-asa na si Lauren Joy Estrabillo, nasa danger level category ang Metro Manila dahil umaabot na sa 42 to 47 degrees Celsius ang temperatura. Pag mataas yung temperatura ng hangin, ang tendency ng katawan natin magpapawis. Kapag yung moisture sa hangin ay masyadong mataas, tendency ng pagpapawis ay napipigilan. Hindi raw makalilimutan ng inang si Hana ang tindi ng init na naranasan nila ng kanyang 6 na buwang anak noong April 20, 2024. Ayun! Kaya ginawa raw niya lahat para kahit paano ay maginawaan sila. Tumambay po kami sa labas, nagpahangin. Pagtapos po ng pahangin, pumasok na po kami sa loob. Tapos nilaro-laro ko po siya. Nagpapaulan pa po siya ng laway nun. Talagang sobrang saya niya po. Nang maidlip si Baby Lucas ay sumaglit naman daw ng pagligo si Hana. Pagbalik niya ay talaga namang nanlamig siya. Yung kulay niya po, maputla po na. Yung labi niya po sobrang putla na parang nagba-violet na. Mahal na mahal kita. Parang dinudurog yung puso ko nung nakita ko yung anak ko na ganun. Nang isugod sa pinakamalapit na ospital ang bata ay dito na idineklarang dead on arrival ito. Heat stroke daw. Sabi po ng doktor, patatlong baby na daw po yung dinadala dun. Wala daw pong sinyalis ang heat stroke eh. Karamihan daw po nauubusan ng oxygen. Ika nga'y record-breaking ang init na natamasa natin noong Abril. Isa rin itong alaala na patuloy dumudurog sa puso ni Hana. Nagsisisi po ako kasi sana hindi ko siya iniwan. Siguro kung hindi ko siya iniwan, hindi po mangyayari yun. Talagang sobrang sakit po. Kaya sinisisi ko din po ang sarili ko pero wala naman may gusto nang nangyari po na yun. Biglaan lang po talaga. Hindi ko po akalain na gano'n ang mangyayari. Sobrang sakit po. Ang urban heat island effect ay ang isa nga daw dahilan kung bakit mas mainit dito sa Metro Manila gawa ng napapalibutan tayo ng maraming struktura, mas lalo na ng mga buildings. Yung mga built-up areas katulad dito sa Quezon City at ibang karatig na lungsod, maraming buildings at yung mga roads na gawa sa materials na nagtatrap, nag-absorb, nagre-retain ng heat. So yung init na yun, walang napupuntahan at yun yung nagkukos ng mataas na heat index. Matatandaan taong 2023 ng paalalahanan ng United Nations ang publiko sa tinatawag na global boiling. The era of global warming has ended, the era of global boiling has arrived. The air is unbreathable, the heat is unbearable, and the level of fossil fuel profits and climate inaction is unacceptable. It's an urgent call to action na gumawa ng mga hakbang para matigil yung pagtaas ng temperatura ng mundo. And sa maliliit na hakbang natin, pwedeng mabawasan ang greenhouse gas emissions para hindi na patuloy na tumaas ang temperatura ng mundo. I-expand natin yung mga green spaces, tapos gumamit tayo ng mga nature-based na solutions katulad ng pagtatanim ng puno. Nakakabawas yon ng mainit na temperatura.
Nandito ako ngayon sa Arroceros Forest Park kung saan itinuturing nga ito na last living lang ng Maynila. At sa mga oras na ito, saktong 12:30 ng tanghali ay sinasabi nga ng PAGASA na ito na ang peak ng pinakamatinding heat index o damang init na pwedeng maranasan natin. Pero para sa akin, sa mga moment na ito ay hindi ko masyadong ramdam ang init na dulot ng matinding sikat ng araw dahil nga sa dami ng mga puno na kapalibot sa akin sa mga oras na ito. Sa pamamagitan ng standard thermometer, malalaman kaagad ang temperatura ng isang lugar. Ano pong current temperature natin sa ngayon? Sa ngayon, ang current temperature natin is 33.99. Di na masama kasi ang nare-record natin, no, heat index o damang init, kadalasan nasa 40 pataas po. Ang nangyayari, yun nga, nasishade tayo sa puno, kaya medyo bumababa ang temperatura natin. Unlike dun sa talagang exposed. Sa mga oras na ito, habang nagsasalita ako, ramdam ko na ang init, tumatagagtak na ang aking pawis. Titingnan natin kung ano nga ba ang diferensya ng temperatura dito sa labas at sa loob ng Arroceros Forest Park. Ano po ang current temperature natin? Ngayon, ang current temperature is 35.2. This formula, ginamit natin is nasa 43. 43. Index. Nasa danger level tayo. Kailangan ay hindi tumagal sa ganitong init at maaaring karoon ng mga heat risk na problem sa ating katawan. Dahil dyan, Sir Erwin, sumilong na tayo. Bawal tayo magtagas sa silag ng araw. Ang init, tara na. Ayon sa spokesperson ng Department of Health na si Albert Domingo, may iiwasan ng heat stroke kung makakaiwas sa pagbabad sa araw simula 10 a.m. hanggang 4 p.m. Kung pwede nating iwasang lumabas dahil meron naman tayong ibang alternatives, then that's good. Sa lilim tayo, sa loob tayo, sa silong. Magkaroon tayo ng mga regular rest intervals. Usually mga every hour, mga 10 minutes, at laging merong access to clean water. Mga kapuso, laging tatandaan, pangalagaan natin ang ating kalikasan para sigurado ang magandang kinabukasan. Ako po si Anjo Pertiara, ang inyong UH Weather Presenter.